iyain ako pa noon. So, syempre na-develop na 5 years mahigit din. Iyain ako noon. So, dinadaan ko muna sa Facebook kasi hindi mo na makaharap eh. Kahit magkamali ka, solve po kami ngayon. di ba? O mag-away kayo. Pero wag chat-chat lang. Doon ako nahasa. Hanggang sa nagagawa ko na siya sa personal. Siyempre, wala kang choice eh. Kailangan mo i-meet yung invite eh. So, kung paano mo dapat siya kinakausap sa Facebook, gano'n mo rin siya kailangan, pag nag-meet na kayo, di ba? Hindi dapat siya ma-turn off. Kasi pag na-turn off, sayang. Sayang yung effort, sayang yung one week kayo nag-usap, sayang yung 1 week na oras na nag-usap kayo, di ba? Kasi ako ganun eh. May mga invite ako, mga 1 month, 2 months, 3 months, 5 months ko silang kinakausap bago ko sila ma-invite. Kasi minsan may mga invite ako na hindi direct invite. Ang ginagawa ko, kinakamusta ko muna. Mga hindi ko rin kakilala. Tinatanong ko ng taga saan ka yan. Yan yung mga tanong ko yung mga saan province mo? Di ba? Pag sinabi niyang Bicol, sakto. Bicolano ako. Pero pag sinabi niyang taga Cebu, ay sakto, nakapunta na ako dyan. Ay, may friend ako dyan. Nag-open ako ng conversation na magiging magaan din yung loob niya sa akin. Na, alam mo yun, para hindi niya maisip na manyak ako. Yan pwede niyo isipin eh. Kung hindi mo kakilala, manyak, manluloko, ano ba kailangan nito? Baka mang-scam to, baka mangungutang to or something. May kailangan, baka masamang tao. Kasi hindi naman usually ginagawa yan eh. So, yun yung ginagawa ko. Kaya may iba, mga 2 months yung investment kong time. Siyempre, 2 months kong kinausap na kinausap, tapos pag-meet nyo, sayang. So, pero may mga dinidiretso din ako. So, halo. Kasi kung 2 months, baka mag-start ko ngayon, 2 months ka pa magka-invite, di ba? Hindi naman pwede yun. So, meron din akong dinidiretso kasi may mga tao rin na pag diniretso mo rin, tsempuhan, kailangan nila or iniisip na nila. May mga taong ganun eh. Minsan, dadating na lang sa time na mag-iisip sila ng extra income. Dadating din sa time na wala silang, hindi nila kailangan. For example, sample sa Manila, convert nila lang sa Pilipinas. Kaka-promote sa trabaho. Hindi mo, pag inalok-alok mo yan, hindi ka papansinin niya kasi excited pa siya sa bagong gagawin niya, bagong sahod na ikitain niya, di ba? O kaya, dating walang work, tas nagka-work, di ba? Tas ini-invite mo. Dapat matsyempuhan nyo. May timing po. Oras na medyo down siya na wala siyang money, wala siyang work, o kaya may problema siya sa boss, o kaya may gusto siyang bilhin, hindi niya pa nabibili. Dapat matsyempuhan niyo yung gano'n. Pero hindi niyo yun malalaman eh. Kailangan imbisiga mo kada isang tao. So, ang way lang talaga doon is numbers game. Numbers game. Kayo ay, tingin ko sa inyo na numbers game lang naman kayo eh. Kinausap lang kayo ng kinausap. Hindi ka naman talaga tinarget eh. Inantay ka lang mag-reply. Nung nag-reply ka, nung sumagot ka, na-invite ka. Di numbers game lang naman tayo eh. So, kausap ka lang ng kausap. Kahit yung mga nakausap mo na noon, pwede mo yung kausapin ulit after, let's say, nag-rotate ka na, di ba? You have 100 friends. So, nasa 99 ka na, babalik ka na dun sa, nasa 100 ka na, babalik ka na sa 1. Pwedeng pagbalik mo sa 1, iba na yung status niya. Alam nyo ba, every 3 or 6 months, nag-iba status ng tao eh. So, pag no ngayon, balikan mo after 3 months or 6 months. Pwedeng wala siyang pera after 3 months or 6 months. Or pwedeng positive na siya or pwedeng Kung no pa rin, another 3 months or another 6 months. Ganun lang eh. Ako, may mga napa-join ako 3 years ago ko in-invite. Napa-join ko pa rin after 3 years. May yung mga nakikita nyo direct referral ko. Yung iba doon, hindi yung mga bago, mga lumang, mga sobrang tagal ko nang in-investan ng oras na in-invite. Tapos pinapollow up ko pa rin. Minsan hindi ko na pinapollow up basta naka-add sa Facebook. Para mo na rin napapollow up. Kasi siyempre kaming mga matatagal na, todo post na kami, gano'ng kaganda ang front door. Yan, nakikita nyo naman yan eh. Hindi lang yun lifestyle. We're promoting talaga. Parang isang way na rin yun na pang-invite na rin namin. Pero pag nagsisimula pa, siyempre pwedeng ako nung nagsisimula kasi ako, parang nakatago pa eh. Hindi pa ako member ng front row. Bakit? Unang-una yung front row, hindi pa kilala. Pangalawa, yung front row, hindi mo pa mapagmamalaki that time nung nagsisimula kami.
Di ba? Wala kang masabing office na dito, doon lang sa Tentimo. Wala kang masabing kumita na ng ganito. So, ang ginagawa kong technique doon, underground lang. Hindi ko pinapaalam pa. Message lang ako ng message. Mga friends, mga hindi kakilala sa Facebook. Mas iba din yung mga kontak ko na nasa phone ko na. Siyempre may mga kakilala na tayo talaga na nasa phone ko na. Iba din yun. Text na kanya or pwede rin sa Facebook. Diba, magastos lang ang text eh. So, sa Facebook lang din lahat na eh. Communication din dyan. Kaya kayo very active naman kayo sa Facebook. Diba? Especially nasa malayo kayo, nasa pamilya kayo. Kasi kayo, pwede naman kayo dito makabuo sa ibang lugar eh. Sino sa inyo yung may members sa Facebook? Marami. Eh, yung iba, yung apps make. Pero yung iba? So, pwede kayo makabuo sa ibang lugar eh. Pwede nga sa ibang bansa din eh. Diba? Bakit? Yung kayo, sa Pinas naman kayo talaga nanggaling eh, di ba? Kumbaga, yung nag-aasikaso sa inyo, sa ibang lugar din. So kayo, kaya nyo din gawin na makabuo rin kayo. Pero, mas priority nyo yung Korea. Di ba? Kasi nandito kayo eh. Iba pa rin yung hawak mo yung negosyo mo kaysa pinapahandle mo yung negosyo mo sa ibang tao. Yan yun natutunan ko din sa pagnenegosyo. Diba? Kaya pansin yung mga karamihan ng mga Chinese, sila talaga naghahawak ng negosyo nila, ayaw nilang pinapahandle sa iba kasi may tendency pwedeng malugi. Ganon din yung sasabi. So, pag medyo pinahawak mo sa iba, pwedeng hindi ma-afford talaga. Sabi mo, yung para sa akin. Pero pag ikaw nag-handle, syempre, alamin mo yung mga lahat-lahat. Diba? So, isa-isa. May naka-live ba dyan? Yan naka-live po na lahat. Video lang po. Mas okay, record lang ha. Apo. Baka kasi may masabi akong may masabi akong pang sa atin lang. Kaya, so mas okay. So, ano pa? Yun. Tapos nag-start ako. Try and error talaga. Akala kasi ng marami. Siyempre, alba, ikaw bagong join ka. Papakilala sa iyo si ganito, si may kotse na, may check-in na, may grupo na. Akala mo magaling na nung nag-join, kaya meron ng ganyan. Hindi, lahat kaming M-Club, trial and error kami. Yung iba nag-M-Club after 2 years pa. Iba after 2 years pa. Iba, so iba-iba. So, kung mas mabilis ka na matuto, siyempre, mas mabilis ka mag-improve. So, nasa atin din. So, wala siya sa company. Ang company, siya na ang gumagawa ng lahat. So, yung provide na lahat. So, ano ba? Yun, try and error. Tapos, ang importante, madali sa amin sa part na yun kasi may apply kami doon. Dito, actually, may apply naman kayo, pero kailangan nyo pa rin syempre may usapan rin dapat kayo kasi si Jason, dito siya nag-start sa Korea na gusto. So, nakapani. Stable lang, sobrang very stable na tayo. Mas stable na tayo mas nauna pa sa akin. Yes, mas stable na tayo sa iba kasi mas malaki na tayo. Sa international, hindi mo pa pwedeng i-compare kasi bago lang tayo sa international. Tsaka mahaba ang process, di ba? Mahaba ang process ng pagtayo ng office. So, syempre, local company tayo from Philippines na magtatayo ng office. Buti ko dito yun. Pero alam ko, magkakaroon tayo na bagong products. So, ayoko kasi unahan eh. Walang live ha. So, may bagong products tayo ilalabas. Tapos, I think from Korea. Korea brand. Diba US yung models natin. So, walang live. Walang live po. Walang live ha. US. Per country. Per country. Natin. Then AI. Per country sila. Nagdi-distribute din sila sa ibang bansa. Pero iba yan eh. Ang AI kasi, pwede kang magpasadya ng product mo. So,
pwede ka magpasa dyan. Let's say, gusto mo 600 milligram. Pwede nilang gawin. As long as papasa sa... As long as papasa. Kaya yung ating pinakamataas eh. Sinagad natin eh. Umasa eh. So, tayo pinakamataas. 775. Hindi ko alam. Kasi maraming mga kumukuha, ibang mga worldwide sila. Worldwide ang eating. Ano po kasi, ito po kami pangunahing problema po sa team. Ano po consistent, momentum. Ako kasi palagi pong distract sa trabaho, busy. So, ano po yung mabibigay ko ng payo sa amin para yung palagi motivated, palagi gutom. Isipin nyo lagi yung target nyo. Ano ba yung target nyo? Bakit nyo ginagawa yung front row? Kasi kung ginagawa nyo lang talaga to, ang mababaw yung dahilan. Yung effort mo ganun din. Ako kasi, from the start, kaya mabilis ako kumita eh. Less than a year ako. Less than a year ako nag-M Club. So, kumita ako ng 1M for 8 months, 6 months. Ang sabi ni Absimil, ako tingin ko 8 months. Basta mag-less than a year. Bakit? Kasi gusto ko talaga kumita ng malaki nun. Gusto ko magkakotse, gusto ko mag-independent. Yung negosyo namin sa Bicol, alam kong lugi na, alam kong medyo hindi medyo, marami na kaming utang. Kasi before pa ako mag-front row, na ano ko na yan, na-discover ko na yan. Pero wala akong magawa. Ang dami namin, may tindahan kami sa Bicol eh. Auto supply, yun yung bumuhay sa amin for 15 years or more than 15 years. Kaso nun, nagkasakit yung father ko na stroke. Siyempre, mother ko yung nag-manage. Pag-manage yung mother ko, doon namin nalaman na baon na pala kami sa ang Bombay namin. Siyempre, gusto kasi sa probinsya ang Bombay eh. 10. So, 1,000 yung per day. So, yung kita namin na 10,000 na pupunta lang sa... Pero siyempre, may mga pass. May mga pass. Wala si ganito, itatago. Ako, nung nag-join ako, plano ko talaga siya. Pero hindi ko pa siya ma-full time kasi wala pa akong income eh. Kailangan ko ba yung allowance eh. Tapos meron din akong konsensya na konti. Kasi before, nung medyo malakas ang negosyo, happy go lucky. So kaya tumagal ako sa college, sa high school. 6 years ako sa high school eh. Sa college, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kasi per sem siguro basta marami, tagal. Kaya nga hindi ko natapos si Gangster ka, Chaps. So, yun ang kinuha ko para matapos ko eh. So, may onting konsensya ako noon na parang nagsayang ako ng pera namin. Kaya nung nakita ko yung front row, sabi ko, ano ko ba bakit? So, ito yung way para maging independent ako. Tapos marami, halo-halo eh. Siyempre, gusto ko rin ng sariling achievements, gusto ko rin ng may nabibilib din sa akin na tao or relatives ko, lahat naman yun maganda naman sa pakiramdam yun. So, tas yun sarili kong dreams, which is ako gusto ko talaga magkakotse, gusto ko talaga magkaroon ng sariling property, negosyo. Paunti-unti na dumadami na ng konti yung negosyo ko. I have 2 coffee shop na ngayon. Tapos, yun sa Bicol ka, yung food retailer namin na manay. So, yung second coffee shop ko mag-open this December. Apps, di ba sa inyo? Yun. Yes. Hindi ako. Yun yung big jar. Pinaka-may-ari. Partner na. May partner na. Yung big jar, alam mo yung sikat na coffee na malaki yung jar. Naka-jar na sa jar din. Kahit yung naman sa kanya yun. So, Yung sikat sa Pilipinas, yung alam mo yung coffee shop na malaki yung ano sa kanila yun. mag-open this December. So, uso kasi ngayon sa Pilipinas. Kaya kailangan makinggan na pero nung sinabi kanina kung mababaw yung dahilan ng mga split, magiging mababaw lang din yung gagawin. Pag-natayo yung amoy-amoy sa Focus on it. So, yun. Gusto ko maging breadwinner din. Pero buti na lang din sa family namin. Ate ko, independent. May sariling. Kuya ko, negosyante din. May sariling business. So, yung kapatid ko, babae, okay naman kasi yun naging partner niya. May negosyo yung pamilya. Yung bunso, yun, nag-work ngayon. Okay naman kami ngayon, kaya hindi ko kailangan silang
buhayin, di ba? Medyo magaan yun, ha? Magaan. Mahirap din pag, ano ba, sino yung mga breadwinner sa inyo? Di ba? 5 kapatid mo, ikaw magpapaaral lahat. Di ba? So, mahirap yun, di ba? Dapat naiipon mo yung for business. Pero since kailangan mo, ikaw lang yung Kini kumikita ka sa kwa ngayon, di ba? Dito mo kunin. Oo, so hindi mo magbigay. Pag hindi ka nagbigay, masamang tao ka. Kuripot ka. Meron na akong 2M club sa Dubai. Pero kasi doon nag-start sa Philippines talaga. So, doon talaga mag-start. Kung saan talaga syempre, nag-start yung doon talaga magsisimula pinakamarami. Pero after ilang years, magkakalat na yan. Kalat na yan. So, parang ako sa Manila, dati sa Manila, ngayon, ang mga M-clubs na ngayon, puro province na. After nyan, let's say per province, nagkaroon tayo ng mga 5 to 10 M-clubs. After nyan, lalabas eh. Sure yan, gano'n naman yun. Masyado lang kayo, maaga lang ang pagbukas ng Korea eh. Pero maganda. Kasi nga, mas maaga, mas maganda. Pero syempre, meron, hindi naman disadvantage. May kapalit. Mas maaga kayo nagbukas, syempre, medyo mas challenging. Di ba? Kasi parang sa international natin, we have 4 branch pa lang eh. So parang halos lahat, yung 4 branch na yun, parang trial and error pa rin. Pero it's working ha. So palaki ng palaki. Ang ano lang naman natin, yung mga legalities eh, mga permits lang naman yung mahirap. So very strict talaga kasi. So, pero hindi imposible kasi may mga naunang networking na nasa ibang bansa na nakapagtayo na ng contest na local company. So in short, kailangan lang natin talagang hanapin yung right timing, yung right people, tapos yung matatayo natin. Ano ba? So, ano pa bang mga benefit? Yun. Basta yun, yung tanong ni Jason na paano ba yung magiging ano, yun na, dapat may goal kayo. Tapos matindi yung goal nyo. Kasi ang problem, ang pwedeng maging problem, hindi ko sabi ngayon yung problem niya. Pero kung hulaan ko or titignan ko sa experience ko sa mga nakakausap. Siyempre, may work kayo dito, medyo, marerelax din kayo. So, tapos pagod din kayo sa work. So, kaya medyo parang iniisip mo, daw ba ako papahinga? Siyempre, ano mas masarap? Kaya nga. Oh. Kaya yun minsan, yun 80% na choice mo. Yun hataw, 20%. Pero hindi nyo alam, if hinataw mo yun, you're investing in the future na mas mahabang pahinga. Yan ang hindi minsan na-realize ng iba. Yung long term na balik. Mostly kasi tayo, ang iniisip natin, syempre, yung short term. Eh, yun naman talaga ang gusto ng tao, yun nandyan na eh. Pero kung gusto mo talagang maging iba sa lahat, kailangan ang decision making nyo kung paano kayo mag-isip. Iba. Yung opposite ng normal. Kung ang normal is pagkatapos ng work, uuwi, matutulog, dapat opposite mo nang gagawin. Pag uwi mo, bihis ka, ayos ka, hindi ko alam, hanap ka na, kapit mo na yung prospect. Kaya ako nagtatap, yun ang ginagawa ko. Ginagawa ko yung opposite ng mga magpe-present. Dami na nagpe-present sa office eh. Nakikita nyo naman siguro. Pumasok, punta ka ng office, ang front row, dami nagpe-present. So kung gagawin ko lang din yan, hindi normal. Ano ginagawa ko? Kung 2-3 lang yan, ako gagawin ko times 4, times 2, times 3, basta mas marami. Yun, pag i-invite, normal yun. Napupunta yung seminar room ng 300 na tao kada isang seminar. So, ako, ang gagawin ko, hindi lang isa. Sa isang araw, dapat ay 5, 6, 7, or kung kayang 15, why not? So, ganun. Pero after nun, after 8 months, kumanda agad yun. Pero yun, ano na yun ha? Yung time ko nito, sinacrifice ko na. So, tanggal lang yung mga yung pagbibilyar ko, tinanggal ko na. Yung pagigimik ko, tinanggal ko na. Pero mas masarap eh. Gimik na lang sa ibang bansa, di ba? Nag-extra ship kami sa cruise. Di ba? Alam mo yun? Yun yung, sinacrifice namin noon na ngayon, mas masarap na. Di ba? So, talagang worth it. Talagang sulit siya. Pero kung kaya nyo magbigay talaga ng matagal na panahon na magtitiis ka, magiging successful ka. Yung iba, ayaw kasi naman. Ang gusto nila,
yung shorter process. Eh, walang ganun eh. Walang ganun eh. Na, ano, kung meron man ganun, siguro 10% lang. Parang yung pinapenta ni Mikmik yung mga nanalo sa Dota. Yan, nanalo ng $50 million. 5 sila. So, 10 million sila. Pero, actually, hindi pa rin yung short term eh. Kung i-interviewin mo talaga yan, maybe nagdo-Dota na yan for 5-10 years. Or kailan man nag-start ang Dota. So, gets nyo, long term pa rin yan. Kailan nag-start ang Dota? 5 years? Last 5 years mo. Hindi mo alam, nag-start na yan noon pa. Ngayon lang nila, pinakinabangan talaga yung in-invest nila 5 years. So, ganun yan eh, minsan. Akala nyo lang overnight yung, yung pagyaman ng ibang tao. Ngayon, swerte to, mayaman na. Para si Manny Pacquiao, ang sarap ng buhay ngayon, di ba? So, ang sarap ng buhay ngayon. Pero, since 11 years old, give up niya na. Mas mahirap yung ginawa niya kasi ako, 11 naman, naglalaro pa ako eh. Hanggang college ako, naglalaro pa rin ako. Happy go lucky pa rin ako eh. Bibilyar ako eh. Si Manny Pacquiao, kaya sobrang laki naman ng kita niya ngayon kasi sobrang laki naman ng sinacrifice niya. Since 11 years old. Wala na siyang laro-laro. Hindi na siguro nag-trumpo yun. Sa gym na siya, boxing na. Di ba? Hindi na siya kumakain ng mga unhealthy. Kasi ganun yan eh. Di ba? Kailangan kakainin mo lang mga healthy lang. So, yung pag-boxing lang. So, hindi siya nakatikim ng mga masasarap. Hanggang ngayon, kasi hanggang ngayon lumalabang pa rin siya eh. So, hanggang ngayon. Pero siguro pag nag-retire na siya, pwede na siya kumain ng mga crispy pata, mga ganun. So, tinting sacrifice din yun. So, yun yung dapat yung makita para maging successful tayo. So, ako ganun. Ako nga, maiksi lang eh. Hindi naman sobrang tagal nung sinacrifice ko. Pero meron pa rin yung mga bagay na hindi ko nabitlik. Patulad ng pag-inom, occasionally lang ako eh, pag ganyan. Pag bilyar, hindi na ako nagbibilyar. So, hindi ko na binalik. So, kasi, pag may pera ka na, may mag-discover ka ng bagong gusto mo nang gawin. Mas maganda pa dun sa ginagawa mo. Kaya nga sinasabi, nagbago ka lang. Hindi talaga, magbabago ka talaga kasi gusto mo nga magbago buhay mo eh. Magbuhay mo talaga lahat. Paano ka kumain, kinakain mo, paano ka manami, anong binibili mo, babaguhin mo talaga lahat. So kaya ako, minsan negative yun eh, di ba? Pag sinabi ako, nagbago ka na, ang dating sa'yo, hindi ganun pa rin. Parang negative ang sa'yo, di ba? Pero positive yun, buti yun, nagbago ka na. Basta for good. Nag-upgrade ka, naging negosyante ka, kayo. Yun yung pinagkaiba nyo sa mga ibang Pinoy ngayon dito sa Korea, which is marami. So, ang pinagkaiba nyo, hindi lang kayo maasa sa work nyo ngayon. Diba? I'm sure naman may mga nabalitaan na kayo or baka nakasama na kayo. Hindi naman lifetime yun magiging dito. Ang ganda ng buhay. Magiging buhay. Pwedeng matagal, pwedeng 15 years, 10 years na lang. Hindi siya lifetime.